Sa video natin na to, pag-uusapan naman natin yung mga kailangan iwasan kapag tayo ay umiinom ng mga gamot. Ang mga gamot ay ginagamit para ma-prevent o maiwasan at i-treat o gamutin yung mga certain diseases o illnesses. Pwede itong over-the-counter drugs o yung mga gamot na hindi na kinakailangan ng reseta o prescription drugs. Ito naman yung mga gamot na kinakailangan ng reseta. Pero paano nyo nga ba malalaman kung yung gamot ay kailangan ng reseta? Para malaman nyo kung ang gamot ay kailangan ng reseta, ang palatandaan ay may RX symbol na makita sa gamot o packaging nito. Kapag may RX symbol, ibig sabihin kailangan siya ng reseta. So, syempre, kahit over-the-counter drug naman yung gamot, kailangan pa rin ng patnubay ng pharmacist kung paano yung tamang pag-inom nito dahil iniiwasan nga natin yung posibleng side effects at adverse effect na maaari natin ma-encounter kapag umiinom tayo ng mga gamot. So, bago tayo magpatuloy, huwag nyo naman munang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, expert pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. So, ano nga ba yung mga dapat nating tandaan na iwasan kapag tayo ay umiinom ng gamot? Unang-una na dyan, kapag yung gamot ay inireseta ng doktor, kailangan sundin ang payo nito. Kung kailangan tapusin yung gamutan sa loob ng 7 araw, ay kailangan mong sundin ito. Ganun na rin kung kailangan mo ba siyang inumin ng 2 times a day o 3 times a day para mas maging epektibo at maganda ang resulta ng pag-inom mo ng gamot. Kasi kapag hindi mo siya sinunod, potentially ay pwede itong hindi maging epektibo sa'yo. So, kapag hindi epektibo yung gamot, pwedeng masayang lang din yung perang pinambili mo sa gamot. Pangalawa, huwag mong baguhin yung inirekomendang dose sa'yo ng doktor o nireseta sa'yo ng doktor. Halimbawa, niresetahan ka ng 10 mg na amlodipine para sa hypertension mo kada araw, ay bawal mong dagdagan o bawal mong bawasan yung dose nito. Dahil ang mga doktor ay may mga sinusunod niya na guidelines sa pagreseta ng inyong gamot based sa assessment sa'yo at ganoon na rin sa laboratory results or findings. Ganoon na rin, wag mong agad-agad na ihinto yung pag-inom mo ng gamot kung hindi naman inirekomenda ng iyong doktor. Unless na lang talaga kung nakaka-experience ka na ng mga allergic reactions o ng side effects na hindi mo tolerated. Kapag naka-experience ka ng side effects, syempre, magpakonsulta agad kayo sa inyong doktor kasi hindi porket na inireseta rin naman sa inyo ay fit palagi or appropriate palagi sa inyo. So, maaaring kailangan mag-adjust ng dose or palitan yung gamot if kinakailangan. Pangatlo, wag mong isi-share yung nireseta sa'yo sa ibang tao. Halimbawa, niresetahan ka ng metformin 500 mg na yung doktor para sa yung diabetes. Tapos narinig mo yung kapitbahay mo na nagsabi na, uy, nilalanggam yung ihi ko. So, ikaw naman, gusto mong maging helpful, di ba? So, nag-assume ka na meron din siyang diabetes. Kaya sinabihan mo na uminom ng metformin 500 mg. So, wag ganon. Siyempre, iba-iba naman tayo ng medical condition, di ba? Kailangan ng proper assessment ng doktor. So, another example, marami actually ganito. So, like, ang turo sa amin ng kapitbahay namin na magbudbod ng antibiotic powder sa sugat. Epektibo naman daw. So, mali yun, no? So, mali siya. So, nagpro-promote po kasi tayo ng tinatawag na antibiotic resistance na isang masamang epekto ng maling paggamit ng antibiotics. So, in short, huwag tatanggap ng advice galing sa hindi medical professionals para sa inyong mga gamot o para sa inyong mga kondisyon. Pang-apat, iwasan yung ma-expose ang mga gamot sa direct heat o sunlight dahil may mga chemical reactions na pwedeng mangyari na hindi natin nakita. So, pwede kasing mag-result ito sa pagbaba ng potency o ng bisa ng mga gamot, hindi lang sa pagbaba ng bisa, maaari din itong magkaroon ng tinatawag na toxicological stability issue o potential na pagkakaroon ng hindi inaasahan na reaction sa ating katawan once ma-take o mainom natin yung gamot na to. So, kaya dapat appropriate o maayos yung storage condition natin, which is ayun yung pang number 5 natin. So, yun nga, pang 5, pagdating sa storage, huwag nating ilagay ang mga tableta o capsules
loose powder na mga gamot sa loob ng ref. Dapat sa room temperature lang. Dahil maaari rin ito magdulot ng chemical reaction na tinatawag na hydrolysis. So, nagkakaroon ng moisture. Kaya nade-degrade or nababawasan din o nasisira din yung gamot. So, always check yung label para sa proper storage. May mga gamot na nilalagay sa room temperature. May mga gamot na nilalagay sa body ng refrigerator, sa freezer, etc. etc. And then, pang-anim, huwag nating gamitin ang gamot kung expired na ito dahil maaaring bumaba yung potency nito o pwedeng maging toxic na din kapag ininom natin. Pang-pito, kung umiinom ka ng mga maintenance sa mga gamot, ikonsulta mo muna sa inyong doktor. Like for example, umiinom ka ng mga herbal medicine o supplements para mas maayos ang tamang oras ng pag-inom ng iba mong mga gamot. So malalaman mo rin naman kung pwedeng uminom ng supplement na to kung ikokonsulta mo ito sa iyong doktor para maiwasan natin yung possible na drug interactions at mas maging effective yung mga gamot na inireseta sa'yo ng doktor mo. And then, pang-walo, huwag sabayan ng pag-inom ng alak kung ikaw ay umiinom ng gamot. Very obvious to kasi syempre, maaring mawalan yung bisa o maaring mabawasan yung bisa ng gamot kapag sasabayan mo ito ng alak. So, pang-siyam, huwag mong durugin o hatiin yung tableta na hindi naman in-instruct sa'yo ng doktor mo. So, hindi lahat kasi ng tablet ay maaaring durugin o hatiin. May mga tablets na may mga coating katulad ng sugar-coated tablet, may film-coated tablet, enteric-coated tablet, at iba pa. At lahat ng mga coating na materials na yan ay may mga purpose. So, hindi lang siya nilagay yung coating material na yan para as design. So, may purpose kasi yan. Most especially in terms ng absorption. So, usually yung pwede nating hatiin ay yung mga uncoated na tablets na merong scored. So, kumbaga may mga abang na hati sa gitna. At pang-sampo, iwasan ang paiba-iba ng oras ng pag-inom ng gamot. Kung sa umaga dapat inumin yung gamot na to, dapat routinely, umaga mo dapat siya iinumin. And then, alamin mo rin kung dapat bang inumin yung iyong gamot bago o pagkatapos kumain. Dahil may mga gamot na better inumin pagkatapos kumain para mas best yung absorption. O di kaya naman, dahil sa side effect ng gamot sa sikmura na maaari magdulot ng sakit ng tiyan, kaya magandang inumin ito pagkatapos kumain. So, hindi naman lahat ng gamot ay kinakailangan ng reseta. Pero dapat ay siguraduhin mong alam mo yung kung paano iniinom yung mga gamot para sa mga over-the-counter drugs. O di kaya naman ay magtanong sa pharmacist bago uminom nito. So, yun lamang po. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Sasagutin natin yan, pero disclaimer lang ulit, may mga delay sa pag-reply kasi may iba rin akong ginagawa at work. So muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliing magtanong sa inyong doktor o pharmacist para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!